Sa totoo lang, yung tungkol nga kay papasalamat ako kay Ama, Ama, tulungan mo ako na maipahayag ko ang iyong kalooban. Amen. Sa totoo lang, ako naman, yung tungkol sa kay Zacarias, nanalangin siya na magkaroon ng anak. Sa totoo lang, kung tayo naman maglilingkod sa Diyos, totoong ating pananalig at pananampalataya, kahit ano man hingin natin ipagkakaloob. Amen. Sapagkat yun naman sabi niya, tawagin ninyo ako ng 3 bisis, ay nandyan na ang aking tulong na ipagkakaloob sa inyo. Sa totoo lang, may nakinig ako sa sermon ng pare. Ganito, mayroon mag-asawa. Pareho na silang matanda. Mga 60 plus na. Sa madalit sabi, yung lalaki nagkasakit. Ngayon, namroblema ang asawa. Siyempre, asawa niya. Kung saan siya kukuha ng pampagamot. Ang ginawa niya, dinala niya ang kanyang asawa sa ospital. Nung masuri ng doktor, anong sabi ng doktor? Nanay, operahan si tatay. Sa madalit sabi, nag-isip ang asawa kung saan siya kukuha ng pangpa-opera. Malaking halaga ang kailangan niya. Ngayon, ang ginawa niya, siyempre tayo naman, naghahanap tayo kung paano tayo magkakaroon ng pera, anong gagawin natin. Mayroon siya na nakita sa TV. Ang nakita niya doon sa TV, announcement kung sino ang gusto sumali sa ganitong, ayun, katulad ng marathon, marathon. Ngayon siya, matanda na. Pinag-isipan niya na sasali siya para mapagamot niya ang kanyang asawa. Sa madalit sabi, pumunta siya, nagparehistro doon sa mga organizer. Pagdating niya doon, sabi ng mga organizer, Nanay, hindi mo na kaya sapagkat ikaw ay matanda na. Hindi kakayanin ko yan dahil kailangan ko ang pangpagamot sa asawa ko. Sa madalit sabi, talaga, hinampanan niya yun. Nung siyempre, kung halimbawa 100 meter o 200 meter, siya lang ang pinakamatanda. Siya lang ang pinakamatanda na sumali. Ayun, siyempre nagsikap siya hanggang sa napigtas na ang kanyang chinilas, wala na, nagpaan na lang siya makarating la doon sa finish line. Ngayon, pagdating doon, talaga siyang nanalo. Siya nanalo. Yan ang himala. Opo. Sampagkat nananalig siya sa Diyos na ipagkakalob sa kanya ang kanyang kailangan. Sumasampalataya siya sa Diyos dahil iyon ang kailangan niya. Amen. Ayun, nung makuha na niya ang kanyang premyo na sapat na para sa operasyon ng kanyang asawa, pumunta siya sa ospital at sinabi niya, Dok, nandito na yung pambayad sa operasyon ng aking asawa. Sa madalit sabi, anong ibig sabihin na bakit siya nagsikap na mapaopera ang kanyang asawa? Anong sagot doon? Anong ibig sabihin, Sister Tess? Mahal niya. Ha? Nakita niyo yung pagmamahal niya. Yan. Anak niya. Para mabuhay pa ang kanyang Buhay asawa. pa na magkasama Yes. sila. Para dahil magkaanak sila. hindi na mag-anak. Ani. Para sa pagmamahal ng sa kanyang asawa at sa kanyang pananampalataya sa Diyos, ipinagkaloob sa kanya ang kanyang kahilingan. Kaya tayo, kung ano mang ating mga problema, kailangan sumampalataya at manalig tayo na galing sa puso, hindi galing sa bibig lang. Gawin natin ang dapat nating gawin. Sapagkat nagdadasal tayo, pero minsan naman wala sa puso. Kaya, yun ang sinasabi ko na tayo maglingkod ng mabuti, sumampalataya sa Panginoon sapagkat kung ano man ating mga kahilingan ay pagkakaloob sa Kanya. Kung ano man ang Kanyang kautusan, tayo ay sumunod para Amen. makamtan natin ang ating mga mithiin sa buhay. Di ba? Kaya, ako sa totoo lang, kung sa problema, marami kong problema. Pero, binabaliwala Hindi ko. halata. Hindi halata, brother, kasi ako, tulad ng cellphone ko na nawala,
Sabi ng kapitbahay ko, si Alinggo, si Apo, hindi nag-ano siya. Masaya lang siya. Di sinabi sa akin ng kausap, eh bakit? Ano magagawa? Magkikisay ka man dyan, ibabalik pa ba yun? Pabayaan yan dahil baka nangangailangan yun ng ano. Bahala na si Ama, papalitan niya ng higit pa doon. Oo, totoo. Dahil sa totoo lang, ang mga problema, hindi ko yan masyado, brother. Totoo yan, sinasabi ko. Hindi ko yan dinidib. Namatay ang asawa ko. Sabi ng bayaw ko, Guning, paano ito? Patay ng asawa mo, mga anak mo nagsisipag-aral. Anong gagawin mo? Alangan naman manoy dyan, maglupasay na lang ako. Siyempre ako maghahanap buhay para mabuhay ang mga anak ko, makapag-aral. Kaya, hayaan mo, bibigyan, tutulong ka namin. Ni 5, ni walang ang ibinigay. Siya pa nagpunta sa bahay, sa amin, tumira. Kaya sabi ko sa kanya, basta Manoy, hindi ako magpapabaya sa mga anak ko. Mga anak ko yan, alangan man. Ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasan, kagalingan ng lahat natin mga karamdaman. At ako sa totoo lang, yun ang sinasabi na lagi natin babanggitin si Ama. Halos oras-oras noon magbabalot lang ako ng turon. Ama, tulungan mo ako na maubos itong aking turon. Dahil mamaya bukas manamaninti naman ako. Totoo yan. Halos oras-oras talaga. Lagi ko binabanggit si Amang Yahweh. Nabigyan kaming kalakasan, lalo na sa aming mga anak ko, sa mga trabaho nila na kailangan ang magkaroon sila ng pag-ibig, kapayapaan doon sa kanyang mga kasama. Dahil sila lahat may mga kasama na mga tao. Lahat sila may mga kasamahan. Ibig sabihin, mga hawak nila mga tao. Si Hector, si Josapat, si Hilen, lahat sila may mga hawak na tao. Kaya hindi kasi brother si Hector o manager doon sa ngayon siya sa Toyota na umalis siya sa BYD kasi parang pinag-iinitan siya dahil mas malakas siya kumita. Siyempre ang mga datihan mainit kaya umalis pumunta sa Toyota. Awa naman Diyos, tanggap naman agad siya. Ganon din si Josapat. Commander officer siya. O siyempre may hawak na mga tao. Ganon din si Helen, manager siya sa isang hotel. May mga hawak na tao. Kaya tuwing ako magro-rosaryo, isinasama ko yung mga anak ko na magkaroon sila ng pag-ibig, kapayapaan sa kanilang mga kasamahan, iligtas sila sa anuman malalaki ng mga problema. Dahil hindi natin maiwasan yan, di ba? Na magkaroon ng mga problema sila. Dahil kaunting bagay, yung kasamahan mo, alam mo na, kung halimbawa may sitahin ka, magagalit sa iyo, ganyan. Dahil siya nakakataas, kailangan, kung hindi tamang gagawin, sisitahin, di ba? Ang kaya pinagdarasal ko sila na pagkaluban sila ng pag-ibig, kapayapaang kababaan loob. Kaya yun ang sinasabi ko na, basta huwag lang tayo mawalan ng pag-asa, magdasal tayo para sa atin Diyos na buhay. Sapagkat siya naman magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggang. At lalo na tayo sa ating samahan na magkaroon tayo ng pag-ibig, kapayapaan sa bawat isa. Lalo na ngayon, darating ang ating seminar. Ipinagdarasal ko na sana maging matagumpay ang ating seminar. Kaya ako, buong puso ang papasalamat sa Diyos na lahat naman ng aking kahilingan ay pinagkakaloob. Pero mayroong padarating. Yung biyaya na sinasabi niya, sa totoo lang, hindi ba, brother, may sinare ako sa iyo yung tungkol sa panaginip ko. Nagpaano kayo, Sister Tess, tungkol sa Holy Spirit. Paggabay ako. Ang sabi ni Sister Tess, ang ano niya sa Holy Spirit, yung susi na ibinigay sa akin. Kasi nasa kalawakan ako, langit at lupa ang magkadikit, walang kung ano mga bahay, wala, basta kalawakan. Tapos yung dumating yung babae na nakakutsi, mahabang damit, ganyan, hinagi sa akin ang susi. Ngayon, dinampot ko naman, pero walang usapan. Ngayon, nung mahawakan ko yung susi na, sabi ko, baka ito yung sinasabi ni Ama na biyaya. Kaya siyempre, hindi naman ako mapakali kung anong ibig sabihin. Hanggang nang-isip ako, o para malaman ko ang tunay kung anong ibig sabihin. Ang sabi ng Holy Spirit, yun raw na susi ay susi ng pintuan na dapat ko, kailangan magtagumpay ako para yung susi na yan doon sa pupuntahan ko na pintuan ay kasya.
para sa buhay na walang hanggan. Amen. Iyon ang sabi ng Holy Spirit. Kaya, ang dapat maglingkod ako lalo kay Ama. Ibuhis ko ang aking buhay para sa Kanya, kay Amang Yahweh. Dahil sinasabi ko naman sa Kanya na ako'y maglilingkod habang ako nabubuhay. Yun lagi naman sila. Inaalay ko ang buhay ko sa Kanya, alang-alang sa aking pamilya. At sabi naman niya ng Holy Spirit, yung mga mahal mo sa buhay, huwag kang mag-alala. At ako ang maiwan mo sila na na may mga biyaya. Yun ang sabi doon sa ni Sister sa akin ng Holy Spirit. Kaya ako naman nagpapasalamat sa Diyos na yun ang sinabi na bigyan niya ako ng susi. Ibig sabihin, gumawa ako ng higit pa doon sa aking ginagawa ngayon, kabutihan, pag-ibig sa aking kapwa. Ganon. Kaya yun ang ko sa nasabi ng Ama na yung susi na yan para sa pintuan na dapat papunta sa buhay na walang hanggan. Kaya kailangan magtagumpay daw ako. Ibig sabihin magtagumpay, gumawa ka ng paraan para magtagumpay ka, diba? Sumunod ka sa lahat ang kanyang mga pinag-uutos. Iyon. Kaya yun lang, Ama. Salamat sa binigay mo sa akin. Maraming salamat.